Ngayong gabi, 60 years old na tindero ng mais sa Cavite, na-stroke na pero sige pa rin sa paghahanap buhay. At malungkot na balita po, batang ating tinulungan dahil sa isang congenital birth defect, pumanaw na. Ang ating huling pagpupugay para kay Troll Abangan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Napakahirap para sa isang senior citizen na gaya ni Tata Jesus ang ma-stroke. Ngunit kahit parang hindi na niya kaya, walang bintis pa rin siyang kumakayod bilang vendor ng mais. Sariwa pa sa alaala ng 60 anyos ng si Jesus Abella nang mamayagpag ang karera niya bilang pintor sa General Trias, Cavite. Pintor po ako sa mga sa bahay po. Lahat ng barangay doon sa Ligtong, nagawa ko na po. Kaya ako maraming kilalang kapitan. Noon pa man, hindi na kalakihan ang kita ni Tatay Jesus. Pero masasabi raw niyang mas maluwag ang kanilang buhay nung nakakapagtrabaho pa siya. 1 week po, 3-5, doon po sa munisipyo. Lahat po ng project ng engineer ko ako nagawa. Malaking bagay po yung nagtatrabaho ka. Meron kang inaasahang sweldo pagdating ng linggo. Kada sweldo po, napunta po kami sa SM. Kakain lang po sa inasal. Ngayon, hindi na po. Taong 2024, natigil bigla sa pagtatrabaho si Tatay Jesus. Hindi inasahan, bigla na lang siyang na-stroke. Nagpipinta ako na bitawang kobras. Namanhid na itong kamay ko. Bago umuwi na ako sa amin. Dito na ako nag-ano. Namanhid na kamay ko. Yung pala na-stroke na ako. Ang pinagtataka ni Tatay Jesus, bago ito, wala naman siyang kahit anong iniindang karamdaman. Bago po nangyari yon, nagme-maintenance na po ba kayo o wala kayong alam na sakit niyo? Hindi ko pa alam na nag-ano ako. Sala ko na nag-maintenance na na-stroke na ako. Ngayon, hindi na siya makapaghanap buhay. Kwento pa nga ni Tatay Jesus na iraos lang ang 60th birthday niya ngayong buwan dahil may tira pa silang spaghetti nung nakaraang Pasko. Okay na lang po. Pagluluto naman ako ng asawa ko, spaghetti. Andiyan na po, nakahanda na po. Oo, ganang handa. Yung tira nung Pasko, yung mga bigay, andiyan na po. Gustong-gusto na niyang makabalik sa trabaho, pero katawan na niya ang sumusuko. Umangal na po ako, hindi na po ako mapagtrabaho. Sabi ko pa nga, pag gumaling ako, papasok ako uli, hindi ko na ako kaya. Hindi ko na mainam mga kamay ko. Ngunit ayaw naman niyang hayaan na ang misis niyang si Nanay Nancy lang ang nagtataguyod sa kanilang mag-anak. Dito, naisipan ni Tatay Jesus na maglako ng nilagang mais. Mais! Laga! Sa wakas, kahit papaano, kumikita siya ulit. Kahit pambili lang ng pagkain at pambaon ng kanilang unika ihang si Sabel. 12 supot, 120 po sa akin. May 10 piso po patong. Sa isang 10 kilo, ang kita ko kuminsang 160. Hati pa kami na asawa ko. Sa isang balot, 10 kilo. 3 balot. Dalawang lata. Ano lang yan, 200. 300 kuminsan, hati kaming dalawa. Subalit, aminado silang kulang pa rin. Lalo't second year college na ngayon ang anak sa kursong Bachelor of Secondary Education. Hindi pwedeng hindi magtinda. Kailang araw-araw magtiyaga. Ang kita mo'y 300. Kulang pa rin. Hindi ko siya pinapabayaan. Matalino. Sayang pag pinatigil ko, sayang. Pero matid nila ng kinabukasan ni Isabel nakasalalay din sa kanyang edukasyon. Kaya naman, madaling araw pa lang, nagsisimula ng kumayod ang mag-asawa.
Alas 2, nagigising na ako, magsaano na ako ng kahoy. Sasalang na, hanggang alas 4, 3 oras, para maluto agad yun. Tapos pagdating ng alas 5, yun, takbo ka na doon sa paninda, sa palengke. Para magtinda, itinda. Si Nanay Nancy ang nakatoka sa pamimili ng mais, pagluluto, pagbabalot, at pagtitinda sa isang talipapa. Samantalang si Tata Jesus naman tagalako sa paligid. Kaya na umaga hanggang alas 6 hanggang alas 11. Alas 11 na umaga. Hila-hila ni Tata Jesus ang kanyang panindang nasa timba at nakapatong sa pinaglumaang trolley. Mabagal ang kanyang paglalakad at mabilis singalin. Pero matyaga niyang iniikot ang mga kalapit nilang subdivision. Ito lang daw kasi ang paraan para may kainin sila ng pamilya. Titiis na lang po ako. Wala naman akong magagawa na eh. Talagang gato na talaga ako. Eh pag hindi ko na kaya din, hindi na ako makakapagpatinda. Eh kapag kaya ko po. Hindi lingid sa kaalaman ni Isabel ang hirap at sakripisyong pinagdaraanan ng kanyang mga magulang. Kaya naman, lalo siyang nagpupursigi sa pag-aaral. Ngayon, isa na siyang scholar at nakaisip din siya ng paraan kung paano kumita ng extra. May mga time po na nag-tutor ako. Nag-try po ako ng grade 11 to 12 mag-freelance wherein nag-accept po ako ng mga parang mini office work, data entry, yung mga parang magsulat lang po ng minutes of the meeting. So in that way po, naka-help na ako yung bala sa baon ko or pag may bayaran, sige ako po muna. Si Tata Jesus, isa lang ang hiling. Basta kung mapag-aaral lang anak ko, makatapos lang ng college, malaking bagay na po yan. Kapos na nga para sa pamilya, mas lalong kulang pa para sa maintenance ni Tata Jesus ang kanyang kinikita. Kaya naman, hindi na ako nag-atubili pa at agad nang tumulong sa pagbabalik yan ng kapatid mo. Sa kabila ng mga pagsubok at ng kanyang kondisyon, pilit pa rin lumalaban ng patas at nagsisikap sa buhay si Tatay Jesus. Panahon na para suklian ang kanyang kasipagan. Alas 2 pa lang ng madaling araw, nagsisimula ng trabaho sa tahanan ni Tatay Jesus at Nanay Nancy. 2 hanggang 3 oras kasi ang paglalaga ng mais. Pagkatapos pa lang yan, isa-isa itong babalutin ni Nanay Nancy. Itinitinda niya ito sa kalapit na talipapa habang maglalako naman sa mga subdivision si Tatay Jesus. Araw-araw luto para may kitang araw-araw, may pagkain. Kung hindi nga ako magtinda ng isang araw kami, wala pabili ulam. Noon pa man, isang kahig, isang tuka na sila. Pero mas naghirap pa raw sila simula na ma-stroke si Tatay Jesus noong 2024. Sa kabila nito, si Nanay Nancy, buong-buo ang puso at hindi susuko para sa kanilang pamilya. Hindi ka makahingi ng tulong sa kamag-anak mo, ayaw ko. Hanggang malakas pa ako, sisikap talaga ako. Hindi ko papabayaan sila. Hanggang kaya ko pa. Sabi ko nga sa anak ko, hanggang kaya ko pa. Mag-aaral ka, papatapusin kita ang pag-aral. Sige, salamat. Buti na lang, may mga suki si Tatay Jesus. Kaya naman, madalas simot ang kanyang paninda. Linggo, Sabado po. Ang Pinakamabili. Kasi wala akong pasok na sa bahay, lahat po nagtatrabaho. sa mga anong oras po kayo inaabot ng pagtitinda pag mga Sabado, Linggo? Maaga po ako nakaka-uwi. Maaga nakaka-uwi po ako mga alas 10, nandun na po ako sa bahay. Papahinga na. Dito sa kapatid mo, believe kami sa mga kapatid nating kahit naghihikahos, lumalaban pa rin ang patas. Magandang hapon po. Kaya may belated birthday gift kami para kay Tatay Jesus.
unahin na natin ang birthday cake. Init-init pa na, iwakan mo. Mainit na, di ba? Salamat. Hindi yan galing sa tira-tira ha. Sir, po, salamat po. Pangalawa, para sa eskola nilang si Isabel. Kapit niyo po itong school supplies po. Galing po kay Idol Rafi. At ito pong brand new na laptop po na makakatulong po sa pag-aaral po ni Isabel. Thank you. Maraming salamat. Pangatlo, bagong higaan at electric fan. Dahil ang mga tulad ni Tatay Jesus at Nanay Nancy na sobrang sikap sa hanap buhay, deserve ang masarap na pahinga gabi-gabi. 15,000 pesos po galing kay Idol Rafi at sa Rafi Tulfo in Action Foundation po. Tanggapin niyo po ang pandagdag puhunan at makakapagpagawa na rin po kayo ng bubong. Salamat. Pang isang buwang groceries po. Galing kay Idol. Maraming pong salamat kay Senator Rafi Tulfo po. Nabigay sa po sa akin cake. Maraming pong salamat. Sa spaghetti po. Malaking bagay po yan sa aming pong pamilya. Maraming pong salamat. Maraming salamat sa tulong nyo, sa bigay nyo sa amin. Salamat. Mga grocery, mga electric pa, salamat, Senador Tar. Sobrang saya ko po kasi gaya nga po sabi ko is malapit na demo ko. At sobrang halaga niya po sa demo ko kasi kailangan po namin integration of technology. Thank you so much po, Sir Rafi. Welcome to Normie's Made Cuisine. Ang manatiling matatag para sa pamilya sa gitna ng karamdaman ay ang pinakamataas na uri ng pagmamalasakit. Dasal namin kay Tatay Jesus na manatili siyang sing-tatag ng kanyang pagmamahal at determinasyon sa buhay. Minsan, dumarating sa buhay ng tao ang mga bagay na hindi inaasahan. Pwedeng biyaya, pwedeng pagsubok. Gaya dito sa kaso ng isang pamilya na aming binalikan. October 2025, umere dito sa kapatid mo ang istorya ng batang si Troy. Mahilig makipaglaro sa kanyang mga kapatid si Troy. Hindi masyadong nagsasalita, pero ramdam mong masayahin. Isa, dalawa, tatlo. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Troy, may kalungkutan dahil meron siyang problema sa kalusugan. Hindi ito simpleng ubo o sipon lang. Nakalabas kasi ang bituka ni Troy. Dumulog noon ang pamilya ni Troy sa inyong lingkod para mapatingnan ng bata. Pati na rin ang kapatid niyang si Luis na bigla na lang hindi nakalakad. Sabi ko, bakit sa mga anak ko pa nangyari yung ganyan? Sabi ko, hindi naman ako ganun kasama na tao para magkaganyan na lang akong anak. Agad naming idiniretso sa doktor ang kondisyon ni Troy. Ang diagnosis, Hirschsprung disease. Isa itong congenital o birth defect. Ang Hirschsprung disease po, ibig pong sabihin nun, kulang po or absent po yung ugat or in proper term po, yung ganglion cells sa bituka ng isang pasyente, yung pinakamalapit sa puwet na bituka. So, ang nangyari po kay Troy doon ay binuksan po yung tiyan niya at yun nga po ang nakita. Lahat po nung may part po kasi ng bituka niya na pumutok dahil po hindi na nailalabas ni Troy yung pupo tsaka po hangin dahil hindi po gumagalaw ng maayos yung puwet niya. Inayos ng aming team ang mga kakailanganin para sa gamutan ni Troy. Pero hindi siya maoperahan ng mga doktor dahil masyadong sensitibo ang kanyang kondisyon. Kinailangan ni Troy na magpalakas pa muna bagong operasyon. Sa episode na yon, binuhos namin ang tulong sa pamilya.
may pa-birthday sa kapatid ni Troy na si Luis na may regalo pang specialized wheelchair. May medical items para kay Troy. At iba pang mga pangangailangan nila para sa pang-araw-araw. Kaya nagpapasalamat po dahil sa tulong po na to sa amin. Na kahit nasa malayo po kami, pinuntahan niya po kami para lang po matulungan ang pamilya ko. Salamat po sa tulong ninyo po. Wala rin kasing regular na pinagkakitaan ng mga magulang ni Troy na sina Tatay Fidel at Nanay Salvacion. Kaya minabuti namin na ipasok sila sa livelihood training. Matapos nga ang ilang buwang training, aba, may trabaho na mag-asawa. Si Tatay Fidel po ay nag-aral ng shielded metal arc welding under sa STEP po. Yun po yung may toolkits. Siya po ay graduate na at nakakuha rin po siya ng NC2. And then po, kinuha na rin po siya bilang empleyado ng school. Yung kay Ate Salvacion po ay NC2 po, Hilot and Wellness po yung naibigay. And lucky enough po kasi nagkaroon kami ng 35 slots na scholarship sa mobile training program. So, ang nahinabang po doon si Ate Salvacion. Nagpapasalamat nga po, Ma'am Kisirapi. Dahil, kung hindi dahil sa kanya, hindi po ako makadagdagan yung kaalaman ko po sa sarili ko. Ayos na talaga sana ang lahat. Ngunit, kung kailan unti-unti nang umaayos ang lahat, isang insidente ang magpapaguhong muli sa kanilang mundo. Sadyang wala makapagsasabi kung hanggang saan lamang ang buhay ng tao. Ang aking huling pagpupugay kay Troy sa pagbabalik ng kapatid mo. Hanggang sa huling sandali, may mga humabol pang pagsubok sa pamilya ng batang si Troy. Kaya naman, kasabay ng huling pamamaalam, inaksyonan ko na rin ang kanilang problema, ora mismo. Salat sa kayamanan, pero sagana sa pagmamahalan ang tahanan ng pamilya ni Troy. Mismong team namin na ang nakasaksi nito nang amin silang bisitahin nung nakaraang taon. February 2026, dumating sa aming team ang masaklap na balita. Ang batang si Troy, pumanaw na. Labis ding nabiglang aming team sa nangyari. Kaya aming binisitang muli ang pamilya. Hindi na iwasang bumuo sa mga luha sa aming pagbisita. Maging si Kapitan na siyang dumulog para sa pamilya, ramdam ang lungkot na kanilang dinadala. Nakakalungkot nga lamang po na sa bandang huli ay merong ganitong nangyari sa kanya. Bagamat hindi natin alam yung kinabukasan, pero ito po yung narating ng kanyang buhay. Sinubukan namin kausapin si Luis na sinikap din namin ipagamot nung kasabay ni Troy. Pero halos wala na siyang nasabi sa amin. Dahil salamat si Papa. Okay. Yes. Mimis ito. Wala tayong maglalaro tayo. Ay, wala na ako kalaro. Mag-iingat ka lagi. Si Tatay Fidel, natulala na lang sa nangyari sa kanyang anak. Parang hindi kumano yung sarili ko. Dahil sa ko. Pumasok ako Sunday sa trabaho ko. Tumawag ang asawa ko, gabi-gabi na. Sa ospital ako nagdiretso. Wala na anak ko, nakabalot. Binukusan ko. Nakadilat pa yung mata. Sabi ko na, nandito na. Pumikit ka na. Di mo alam na kung kaano ka namin kamahal ni mama mo. Kwento ni Nanay Salvacion
maayos ang pangangatawan ni Troy. Nagpapalakas pa siya sapagkat kailangan niya ito para maoperahan. Ngunit isang araw, bigla na lang bumigay ang kanyang kalusugan. Parang bangungot na bumalik. Kinailangan siyang itakbong muli sa ospital. Dahil nga, sige suka. Plastic nakalalay palagi po ako sa kanya sa plastic. Nung sinakay po yan sa ambo, wala na po siyang malay. Tapos yung pagdating namin sa may San Isidro po, wala na po siya ng buhay. Dahil kung pinakiramdaman ko po, talaga pong wala na nga. At alam ko po talaga, ma'am, na iiwanan niya na kami. Dahil lalamig na ng mga binti niya. Kaya nung inawakan ko na siya, niyakap ko na siya. Iiwanan mo ba si mama? Wala siya, hindi siya sumagot, ma'am. Tinitigan niya lang ako sa mata. Ano daw po sabi ng doktor na? Sa ano po yun yung na hydrate, ano po yung parang opo. Hanggang sa mga huling sandali, naging mapagmahal at malambing na anak at kapatid si Troy. Ito ay alaalang kanila na lamang babaunin. Tinimplan niya pa po akong kape niya, sobrang tamis. Kulang naman po yung kape. Sabi niya, mama, masarap. Sabi ko, upo anak, masarap. Ngiti-ngiti lang, niyakap niya ako. Tapos si papa niya naman, nagpakandong po siya na, Papa, I love you. Yung po mga binigay niyang alaala para sa amin na hindi ko makalimutan sa kanya mo. Huling araw na ng lamay ni Troy, bakas pa rin sa mukha ni Nanay Salvacion at Tatay Fidel ang bigat na nangyari. Anak, ayun na, nililibing ka na. Hindi ka makakalimutan ang magandang alaala natin dalawa. Na tuwing umaga, mama, sasabihin mo sa akin, Mama, I love you. Mama, kape ka na. Mama, pagod ka na po ba, Mama? Pahinga ka na, Mama. Anak, sana, anak. Yung alaala mo yun, anak. Hindi ko yun makakalimutan, anak. Dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Masaya kami. Tapos ngayon wala ka na, anak. Wala na kaming kasayahan. Wala na may magkakanta. Wala nang sasayaw. Wala na may mag-i-English. Ikaw pa naman akong magaling uminglis. Kami, wala. Hindi kami marunong na uminglis. Pero ikaw ang galing mo uminglis. Hindi kita makakalimutan na lang kahit matamang wala ka man sa amin. Palingin namin, anak. Sa puso ko, ikaw pa rin ang anak ko, no? Namimiss ka na ni Mama, tsaka ni Papa. Bago pa pumunta sa burol ang aming team, aming napag-alaman na hindi na pala nakakabayad sa punerarya ang pamilya. Na-extend na rin ang lamay dahil kulang pang pambayad nila para sa libing. So, tumagal po ng 1 linggo yung burol. Saka po naisipan ni Ate Salvacion na lumapit po kay Senator. Bali po, ang ginawa po ni Senator is sinagot na nga po lahat yung sa funeral at saka po sa paglilibingan ni Troy. Senador, salamat po sa tulong niyo po sa amin. Sa aking anak, sa aking pamilya po na. Hindi po dahil sa inyo, hindi po manilibing ang anak ko. Nung una naming itinampok ang kwento ng pamilya ni Troy, kahit papaano, napalapit sa kanya ang aming team. Kaya, minabuti na rin naming magbigay ng aming huling paalam. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hanggang sa paghatid sa kanya sa huling hantungan. Hindi naging madali ang napakaikling buhay na ibinigay kay Troy. Pero pinilit niyang lumaban sa araw-araw na binigay sa kanya ng Diyos. Mananatili ang iyong alaala sa aming mga puso. Troy, hanggang sa muli.
Ika nga nila, mas mahirap para sa isang magulang na maglibing ng anak. Subalit, lahat makakaya sa pamamagitan ng panalangin at tapat na pagtulong ng mga taong may malasakit at handang umaksyon. Hanggang sa susunod na linggo, ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.